Good day, class. Our topic for today is about environmental problems and their effects. So, ito ay yung mga issue na nakakaapekto sa ating kapaligiran at maaari silang magdulot ng iba't ibang epekto sa kalikasan at sa buhay ng tao. So, the first one, environmental problems in the Philippines is deforestation. So, this is a permanent removal of large areas of forest, usually to transform the natural ecosystem in the area to serve another purpose. So, deforestation is the process of permanently removing large areas of forest. This is usually done to transform the land for various purposes. For example, forests are replaced with farms, new cities, or industrial areas. So, bakit nangyayari ang deforestation sa Pilipinas? So, una is logging or pagpuputol ng puno. So, ang pagputol ng mga puno, ito ay yung ginagawang timber o kahoy na kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga products tulad ng muebles o bahay. Ang nagiging epekto nito ay nagpapataas ng pagkawala ng mga kagubatan sa bansa. So, ang Department of Environment and Natural Resources ay nagsabi na tumaas ng halos 30% ang timber harvesting o pagkuha ng timber sa mga nakaraang taon. So, ano ang mga epekto ng deforestation? So, una is pagbaba ng groundwater, pagkawala ng tirahan ng hayop, at pagtaas ng erosion ng lupa. So, ang groundwater ay ang tubig na nasa ilalim ng lupa na pinagmumulan ng tubig na iniinom natin at ginagamit sa mga sakahan. So, ang nagiging epekto nito, kapag tinatanggal ang mga kagubatan, ang lupa ay nagiging mas dry o tuyot dahil ang mga puno ay tumutulong sa pag-absorb ng tubig mula sa ulan. Kaya ang kakulangan sa mga puno ay nagiging sanhi sa pagbaba ng volume ng groundwater. So, next is pagkawala ng tirahan ng hayop. So, ang mga hayop at halaman ay nawawalan ng kanilang tirahan o lugar kung saan sila namumuhay. So, ang nagiging epekto nito, ang pagkawala ng kagubatan ay nagdudulot ng panganib sa mga hayop at halaman na umaasa sa mga kagubatan para sa kanilang buhay. So, ang next is pagtaas ng erosion ng lupa. So, ang pagguho ng lupa dahil sa kakulangan ng mga ugat ng puno na humahawak sa lupa. So, ang epekto nito is maaaring magdulot ito ng landslide o pagguho ng lupa na maaaring magdulot ng pinsala sa mga komunidad at taniman. So, ang deforestation class ay isang seryosong problema na kailangan nating harapin dahil mahalaga na malaman natin ang epekto nito at dapat gumawa tayo ng mga hakbang upang protektahan ng ating mga kagubatan. So, next slide is flash flood. So, this happens when the rain falls so fast that the underlying ground cannot cope or drain it away fast enough. So, ito ay kapag ang ulan ay bumuhos ng malakas sa isang maikling panahon, ang magiging epekto nito ang mga lupa, mga kalsada at iba pang lugar ay hindi makakaya ang dami ng tubig. Kaya ang tubig ay nagiging sobrang taas at mabilis na umaapaw. So, ang tubig sa mga creek o ilog ay tumataas ng mabilis. So, na maaaring magdulot ng pagbaha sa paligid. So, ang mga epekto rin ng flash flood is pinsala sa ari-arian. So, mabilis na pagbaha ay maaaring makapinsala sa mga bahay, kalsada at sa mga gusali. So, ang pagtinding pagbaha ay maaari rin magdulot ng panganib sa buhay ng tao. Maaaring magdulot ng pagkalunod o aksidente. Next is, ang pwedeng epekto ng flash flood is pagkasira ng kalikasan. So, maaaring magdulot ng erosion o pagguho ng lupa at pinsala sa mga natural na tirahan ng hayop at halaman. So, ang flash flood ay isang mabilis at malakas na pagbaha na nagiging sanhi ng malaking pinsala sa mga lugar na naaapektuhan. So, mahalagang maging handa at alerto sa mga ganitong sitwasyon upang maiwasan ang panganib. Next is soil erosion. So, this is the removal of soil sediments and rock fragments from the landscape. For erosion to occur, three processes take place: detachment, entrainment, and transport. So, erosion
ay kapag ang lupa, mga sediment at mga piraso ng bato ay natatanggal at nalilipat mula sa kanilang lugar. Ang pagwala ng lupa ay maaaring magdulot ng problema sa mga halaman at hayop, pati na rin sa mga tao dahil importante ang lupa para sa pagtatanim at sa kalikasan. Paano nga ba nangyayari ang erosion? So, una muna natin is detachment. Ang lupa o mga bato ay nagsisimulang maghiwalay mula sa kanilang lugar. Halimbawa, kapag umuulan ng malakas, ang lupa ay maaaring maglusen at matanggal mula sa dating nitong pwesto. Next is entrainment. So, pagkatapos, ang mga maluwag na piraso ng lupa o bato ay nahahalo sa tubig o hangin. Kung iisipin mo ang mga dahon na umaagos sa ilog, ganun din ang nangyayari sa mga piraso ng lupa. So, transport, sa huli, ang mga naluwag na piraso ay nadadala sa ibang lugar. Maaaring mapunta ang mga ito sa mga ilog, lawa o sa iba pang bahagi ng lupa. Bakit ito nagkakaproblema? So, ang soil erosion kasi ay maaaring magdulot ng pagkawala ng magandang lupa na kailangan para sa pagtatanim ng mga pananim. Maaari rin itong magdulot ng polusyon sa mga ilog at lawa na nakakaapekto sa mga hayop sa tubig. Bukod dito, ang erosion ay maaaring magdulot ng pagguho ng lupa o magpahina ng stability ng lupa para sa mga gusali. Para naman makatulong, maaari tayong gumawa ng mga paraan tulad ng pagtatanim ng mga puno o paggamit ng mga espesyal na pamamaraan sa pagsasaka para maiwasan ang soil erosion. Oil spill. This is the release of a liquid petroleum on the environment. Most often, the ocean, it may be crude oil from tankers, drilling of rigs, and wells or spills of petroleum products like gasoline, diesel, or any oil refuse or waste oils. Paano nangyayari ang oil spill? Ito yung paglabas ng crude oil. Minsan ang crude oil ay maaaring tumagas mula sa mga tangke ng barko o mula sa mga oil rigs sa dagat. Next is pagbubuhos ng mga produkto ng petroleum. Ang mga produkto tulad ng gasolina o diesel ay maaari ding tumagas mula sa mga sasakyan o mga pabrika na naglalaman ng mga ito. Next is pagbubuhos mula sa mga waste oil. Kasama rin dito ang mga lumang langis o waste oil na maaaring hindi tama ang pag-dispose at nagdudulot ng pagtagas sa kapaligiran. So, bakit ito problema? So, ang oil spill ay nagdudulot ng polusyon sa dagat. Kapag ang langis ay tumagas sa tubig, nagiging sanhi ito ng pinsala sa mga hayop sa dagat. Tulad ng mga isda at ibon, ang langis ay maaaring magdulot ng pagdikit sa kanilang balahibo o mga kaliskis na nagiging sanhi ng pagkamatay. So, problema din ay pagkakaroon ng masamang epekto sa kalikasan. Maaaring makasira ang langis sa mga coral reefs at iba pang mga marine ecosystem na mahalaga sa balance ng kalikasan. So, epekto ng ekonomiya, ang oil spills ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa mga industriya tulad ng pangingisda at turismo dahil sa pagkasira ng mga natural na yaman. So, ano nga ang maaari natin gawin? So, para mabawasan ang epekto ng oil spills, mahalaga ang mga preventive measures tulad ng maayos na pag-monitor ng mga oil tankers at rigs at mabilis na pag-responde sa mga spills gamit ang mga specialized na equipment para linisin ang mga langis. Coral reef degradation. Coral reef thrive only a clear water. Large population near the coast has led to seething of reefs, population by nutrient that lead to algal growth and overfishing. So, ang coral reef degradation ay nangyayari kapag ang mga coral reef na magiging tahanan ng maraming uri ng hayop at halaman sa dagat ay nasisira dahil sa iba't ibang mga sanhi. Ang mga coral reef ay nangangailangan ng malinis at malinaw na tubig upang manatiling malusog at buhay. Kapag ang tubig ay marumi o may mga problemang dulot ng tao, nagiging mahirap para sa mga coral na mabuhay. So, ang sanhi ng coral reef degradation is
precipitation. Ang pagtaas ng population sa mga baybayin ay nagdudulot ng pagtaas ng sediment o lupa na nadadala sa dagat. Ang sediment na ito ay pumapalibot sa mga coral reef na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng putik sa tubig. Ang putik ay maaaring hadlangan ang sikat ng araw na kinakailangan ng mga coral para sa kanilang photosynthesis. So, ang sanhi din ng coral reef degradation is nutrient population. Ang sobrang nutrisyon mula sa mga basura, pataba at iba pang mga chemical mula sa lupa ay nagpapataas ng nutrients sa tubig. Ang sobrang nutrients ay nagiging sanhi ng mabilis na paglaki ng algae na kumakain ng mga nutrients na dapat ay para sa mga coral. The algae can cover the corals leading to their death. So next na sanhi ng coral reef degradation is overfishing. So ang labis na pangingisda sa paligid ng mga coral reef ay nagiging sanhi ng pagbabago sa balanseng ecosystem. Ang ilang mga species na kailangan para sa kalusugan ng coral reef ay maaaring mawala na nagiging sanhi ng pagkasira ng coral reef ecosystem. So, next na sanhi is cyanide poisoning. Ang cyanide poisoning ay nangyayari kapag ang mga diver ay nagbubus ng lason sa mga coral reef upang makuha ang mga isda. Ang cyanide ay nagpaparalisa sa mga isda at ito rin ay pumapatay sa mga coral polyps na ang mga polyps ang responsible sa pagbuo ng coral reef. Ang ganitong uri ng pagsasamantala ay nagiging sanhi ng malawakang pagkasira ng coral reefs. Bakit ito problema? Una is pagkawala ng biodiversity. Ang pagkasira ng coral reefs ay nagdudulot ng pagkawala ng tirahan para sa maraming uri ng hayop sa dagat. Ang mga coral reefs ay nagsisilbing tahanan ng maraming species ng isda at iba pang mga marine lives. Next is yung pagbabago ng ecosystem. Ang pagkasira ng coral reefs ay nagiging sanhi ng pagbabago sa natural na balance ng dagat na maaaring magdulot ng mga problema sa iba pang mga bahagi ng ecosystem. Ang epekto rin ito sa kabuhayan. Coral reefs are important for tourism and fishing. When the reefs are damaged, local communities that rely on them for their livelihood may lose their income. So, ano nga ang maaaring gawin? So, upang mapanatili ang kalusugan ng mga coral reefs ay mahalaga ang mga hakbang tulad ng mga pag-regulate ng pangingisda, pagbabawas ng mga polusyon sa tubig, at pagbibigay ng edukasyon sa mga tao tungkol sa kahalagahan ng mga coral reefs. Next is illegal mining. Mining has a serious health implication for local communities. The negative impact of the mining includes skin itching and rashes as result of washing with contaminated water or working rice fields. So, ang illegal mining ay ang pagmimina na ginagawa ng walang permisyo mula sa gobyerno o sa mga tamang ahensya. Kadalasan, ang ganitong pagmimina ay hindi sumusunod sa mga patakaran na nagpoprotekta sa kalikasan at kalusugan ng tao. So, ang mga problema ng illegal mining is health issues. Ang mga tao sa paligid ng mga illegal mining sites ay maaaring magka-skin itch at rashes dahil sa pakikipag-ugnay sa kontaminadong tubig. Halimbawa, kung ang tubig na ginagamit nila sa paglinis o sa kanilang mga rice fields ay may mga halong chemical mula sa pagmimina, maaari itong magdulot ng mga skin problems. Next problems for illegal mining is cyanide contamination. Para makuha ang ginto mula sa mga ore, gumagamit ng cyanide ang mga pagmimina. Ang cyanide ay isang mapanganib na chemical na kapag hindi maayos na pinangangasiwan ay maaaring magdulot ng polusyon sa tubig at makasama sa kalusugan ng tao at hayop. Bakit nga ba ito problema? Una is health risk. Ang contaminated water mula sa illegal mining ay nagdudulot ng mga problema sa balat at iba pang sakit.
Next na problems is environmental damage. Ang cyanide at iba pang chemical na nagmumula sa pagmimina ay maaaring magdulot ng pinsala sa kalikasan na maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga tao sa paligid. Ano ba ang maaari nating gawin? So, mahalaga ang pagtigil sa illegal mining at pagsunod sa mga tamang proseso upang maprotektahan ang kalusugan at kalikasan. Next slide is climate change. So, it is one of environmental problems in the Philippines. This is one of the greatest challenges for the humanity in the 21st century. In the Philippines, the poor population is the most vulnerable since do not have enough resources to respond or adapt to serious natural calamities, especially those enhanced by climate change. So, bakit ito problema? First is vulnerability. Ang mga mahihirap na komunidad ay wala pang sapat na kagamitan o suporta para harapin ang mga epekto ng climate change. Madalas silang nawawalan ng bahay at kabuhayan kapag may mga sakuna. Next is lack of resources. Wala silang pondo para sa mga primitive measures o mabilis na tulong kapag may mga kalamidad. So, ano ang maaaring gawin? Upang makatulong sa mga apektadong komunidad, mahalaga ang pagbibigay ng mga resources at suporta para sa mga mahihirap na lugar. Next is enhancing programs for adaptation and prevention of the effects of climate change. Next is pagpapalakas ng mga batas at regulation upang mabawasan ang polusyon at mga gawain na nagdudulot ng climate change. Proceed tayo sa effects of the environmental problems. Pollution. This is a serious nuisance and threat to life. Excessive exposure to pollution can endanger people's health and even animals. Population is linked to many health problems. So, ang pollution ay isang seryosong problema sa kapaligiran na nagdudulot ng panganib sa buhay. Nangyayari ito kapag ang mga mapanganib na substances tulad ng usok, chemical at basura ay pumapasok sa hangin, tubig at lupa. So, ang mga effects ng pollution is health risk. Ang labis na exposure sa pollution ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng respiratory problems, halimbawa ay hika, cardiovascular disease tulad ng sakit sa puso, at iba pang seryosong kondisyon. Ang pollution ay direktang nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng tao. Next na epekto ng pollution is damage to nature. Ang pollution ay hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa mga tao, kundi pati na rin sa mga hayop at halaman. Halimbawa, ang pollution sa tubig ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng mga isda at iba pang mga marine life, habang ang pollution sa hangin ay maaaring magdulot ng sakit sa hayop. Next na epekto ng pollution is ecosystem disruption. Ang mga chemical at basura mula sa pollution ay maaaring magdulot ng pagbabago sa natural na balanse ng mga ecosystem na nagiging sanhi ng pagkawala ng biodiversity. So, bakit ito nagiging problema? So, ang mga panganib sa kalusugan. Ang pollution ay nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan ng tao at hayop. Nagiging problema din ito sa pinsala sa kalikasan. Ang mga natural na yaman at ecosystem ay nasisira dahil sa pollution. So, what can be done? O ano ba dapat ang gawin para mabawasan ang pollution? So, mahalaga ang pagbabawas ng paggamit ng mga products na nagdudulot ng pollution, pag-recycle at tamang pagtatapon ng basura, pagsuporta sa mga batas at regulation na naglalayong protektahan ang kapaligiran. First health effects of pollution is water pollution. Una is contaminated drinking water. Ang pollution sa tubig ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit sa mga tao tulad ng diarrhea o pagtatae, pagsusuka at stomach infections. Kapag ang tubig na iniinom ay contaminated, ito ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa
kalusugan. Next is impact on animals. Ang pollution sa tubig ay maaaring makasira sa mga isda at iba pang wildlife. Kapag ang mga hayop sa tubig ay nahahawa sa contaminated water, maaaring maapektuhan ang kalusugan nila. At kung kakainin ng tao ang mga hayop na ito, maaari rin silang magkasakit. Next is ecosystem damage. Ito yung nagdudulot ng pinsala sa mga halaman at hayop na umaasa sa malinis na tubig para mabuhay. Kapag ang mga ecosystem na tubig ay nasisira, naaapektuhan ang buong natural na balance na maaaring magdulot ng pagkawala ng mga species at pagbabago sa mga natural na proseso. So, bakit ito problema? So, first is health risk. Ang contaminated water ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng tao at maaaring magdulot ng iba't ibang sakit. The second problem is harm to wildlife. Ang mga hayop sa tubig ay naapektuhan ng pollution na maaari rin magdulot ng panganib sa mga tao kung sila ay kumakain ng contaminated fish. Next problem is ecosystem disruption. Ang pagkasira ng mga ecosystem sa tubig ay nagdudulot ng pagbabago sa balance ng kalikasan na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga health issues is halaman land pollution ay nagdudulot ng hayop. iba't ibang So, health issues tulad ng maaari sakit natin gawin mula upang sa mabawasan mga ang water contaminated pollution? na lupa So, at mahalaga basura. Ang mga ang problemang ito ay pag-iwas nagiging sa sanhi ng pagtatapon ng mga chemical pangangailangan at ng mas basura sa maraming mga resources para sa mga healthcare paggamit na ng mga nagiging technology para pasanin sa sa mga mga sistema ng pag-filter at kalusugan. paglilinis ng tubig. Next is strain pagpapalakas or ng mga healthcare batas system. at Ang mga sakit regulation na upang dulot ng land pollution mapanatiling ay malinis maaaring ang mga magdulot ng dagdag na load sa water mga ospital resources at klinik na nagpapataas ng gastos sa paggamot at pangangalaga. Next is the impact on quality of life. Ang pagkakaroon ng polluted na lupa ay nagiging sanhi ng mas mababang kalidad ng buhay para sa mga komunidad. Ang mga apektadong lugar ay maaaring magdanas ng mga problema tulad ng masamang kalusugan, pangit na kondisyon ng tirahan at pagbaba ng mga oportunidad sa kabuhayan. Next is economic effects. Ang land pollution ay maaaring magdulot ng mga negatibong epekto sa ekonomiya tulad ng pagbaba ng mga property values, pagkawala ng agricultural productivity, at pagbawas ng attraction para sa mga turismo. Ang mga ito ay maaaring magresulta sa mas malawak na economic impact sa mga lokal na komunidad. Bakit ito problema? So, first is healthcare strain. Ang land pollution ay nagdudulot ng dagdag na strain sa healthcare system na nagiging sanhi ng mas mataas na gastos sa paggamot. Next problem is quality of life. Ang mga apektadong komunidad ay nagkakaroon ng mas mababang kalidad ng buhay dahil sa masamang kalusugan at mga problemang dulot ng pollution. Next is the economic impact. Ang pagbaba ng mga property values at agricultural productivity ay nagdudulot ng mas malawak na economic problems sa mga lokal na komunidad. So, ano ang maaaring gawin upang mabawasan ang land pollution? Una is mahalaga ang tamang pagtatapon ng basura at recycling. Next is mahalaga ang pagpapatupad ng mga regulations sa waste management. Mahalaga rin ang pagsusulong ng mga sustainable practices sa industriya at agriculture. Ang padalawang health effects of pollution is air pollution. Health effects of air pollution. First is respiratory issues. Ang polusyon sa hangin ay maaaring magdulot ng irritation sa mga baga na nagiging sanhi ng mga kondisyon tulad ng asthma,
at chronic obstructive pulmonary disease. Ang mga problemang ito ay nagiging sanhi ng hirap sa Ito ay paghinga gagawin at iba sa pang short seryosong band respiratory So, problems. that's all for today. So, next is cardiovascular problems. So, ang polusyon sa hangin ay maaari ring magpataas ng panganib sa cardiovascular problems tulad ng heart attacks, stroke, at high blood pressure. Ang mga chemical sa hangin ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng mga kondisyon na ito na maaaring magresulta sa mas malubhang problema sa kalusugan. So, bakit ito nagiging problema? First is health risk. Ang air pollution ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng tao, particular sa mga baga at puso. So, next problem is chronic diseases. Maaring magresulta sa malubhang chronic condition na nagiging sanhi ng pangmatagalang apekto sa kalusugan. So, ano nga ang maaaring gawin upang mabawasan ng air pollution? So, una, mahalaga ang pagbabawas ng emission mula sa mga sasakyan at pabrika. Padalawa, mahalaga ang paggamit ng renewable energy sources tulad ng solar o wind power. The last one is mahalaga ang pagsuporta sa mga regulation at batas na naglalayong mapabuti ang kalidad ng hangin. The last one is land pollution. So, ang health issues is, ang land pollution ay nagdudulot ng iba't ibang health issues tulad ng sakit mula sa mga contaminated na lupa at basura. Ang mga problemang ito ay nagiging sanhi ng pangangailangan ng mas maraming resources para sa mga healthcare na nagiging pasanin sa mga sistema ng kalusugan. Next is strain or healthcare system. Ang mga sakit na dulot ng land pollution ay maaaring magdulot ng dagdag na load sa mga ospital at klinik na nagpapataas ng gastos sa paggamot at pangangalaga. Next is the impact on quality of life. Ang pagkakaroon ng polluted na lupa ay nagiging sanhi ng mas mababang kalidad ng buhay para sa mga komunidad. Ang mga apektadong lugar ay maaaring magdanas ng mga problema tulad ng masamang kalusugan, pangit na kondisyon ng tirahan at pagbaba ng mga oportunidad sa kabuhayan. Next is economic effects. Ang land pollution ay maaaring magdulot ng mga negatibong epekto sa ekonomiya tulad ng pagbaba ng mga property values, pagkawala ng agricultural productivity, at pagbawas ng attraction para sa mga turismo. Ang mga ito ay maaaring magresulta sa mas malawak na economic impact sa mga lokal na komunidad. Bakit ito problema? So, first is healthcare strain. Ang land pollution ay nagdudulot ng dagdag na strain sa healthcare system na nagiging sanhi ng mas mataas na gastos sa paggamot. Next problem is quality of life. Ang mga apektadong komunidad ay nagkakaroon ng mas mababang kalidad ng buhay dahil sa masamang kalusugan at mga problemang dulot ng polusyon. Next is the economic impact. Ang pagbaba ng mga property values at agricultural productivity ay nagdudulot ng mas malawak na economic problems sa mga lokal na komunidad. So, ano ang maaaring gawin upang mabawasan ang land pollution? Una is mahalaga ang tamang pagtatapon ng basura at recycling. Next is mahalaga ang pagpapatupad ng mga regulations sa waste management. Mahalaga rin ang pagsusulong ng mga sustainable practices sa industriya at agriculture. So, dito na nagtatapos ang ating discussion. Sana ay may naintindihan kayo. So, if you really listen, you have an activity. Let's explain. Draw a concept map to show the cause and effect of the following: climate change, deforestation, and soil erosion. So,
ito ay gagawin sa short bond paper. So, that's all for today.